Hi guys, Pastor John Mel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. At ngayon po, ituloy natin ang ating serye, pangatlong week na supposed to be ang magpipreach ngayon si Doc Owa. Pero of course, sabi niya, Kuya Pogi, tawag niya sa akin. Sabi ko, sige Doc Pogi, para makabawi naman ako. Next week ka na lang. Ang ganda kasi ng topic supposed to be ngayon, walking with struggles. Kaya yung kanta natin, puro pang struggle. Sino dito na kumakanta kanina parang nawala yung struggle ninyo? Supposed to be our topic for today's video is struggle or through struggles. Pero ngayon, ibahin natin ng konti, walking with balance. So the title of our message today, Kuya Gian, is Walking with Balance. And that ends your part. Okay, perfect. Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan ng balance. Alam niyo, pag walang balance ang buhay, ang hirap mag-serve. Hindi ako pwede maglakad ng walang balance. Kung ganito lang, by the way, ang balance, tama ba? Nasa tenga. Doc, tama ba? Nasa tenga? Alam mo yan, okay? Ang balance natin nasa tenga. Kaya minsan kapag merong problema yung tenga natin, out of balance tayo. Kaya pansin mo, pag sinuntok ka, nawawala yung balance mo kasi ang balance natin nasa tenga. But hindi naman yun ang pag-uusapan natin. We're talking about walking with balance. Kasi pinag-usapan natin nung week 1 is all about Jesus Christ. Last week, we talked about the church. So ngayon, maganda, pag naglalakad tayo bilang Kristiyano, kasi po ang pagiging Kristiyano, we're walking with, forever tayo nagwo-walk, yung sanctification process natin, ibig sabihin ng sanctification, na-equip tayo, lumalago tayo, and as we walk as a Christian, it's progressive. Hindi siya one-time event. So ngayon, pag-usapan natin, okay, kasi mainit ako kay Lord ngayon, pag sinabi bang Kristiyano ako, dapat lagi ako nasa church? Dapat ba from 5 a.m. nandito na ako at mag-i-stay ako hanggang 12 midnight dito kasi mainit ako kay Lord? So let's talk about this thing. Kasi po, maganda bilang Kristiyano at bilang church ng Bethany, maging friendly church tayo. Hindi natin sasabihin na, nanlalamig ka na Regine, hindi ka na nag-church kasi dapat nasa church ka ng 24 hours a day, 7 days a week. So, maganda may balanse. At ngayon, ito ang tanong, and I made a legitimate question for us to answer para mas maging balanse yung pagiging Kristiyano natin. So, this is the question I made para po maging malinaw sa ating lahat. So, sabi dito, okay, yan, bilang isang Christian at servant ni Lord na may pamilya. Sino dito may pamilya? Lahat tayo may pamilya. May trabaho. Sino po dito may trabaho? Yung mga ate natin. Merong pag-aaral. Lahat ba nag-aaral? Praise God. At personal life at ministry, paano ko babalansehin ang lahat ng ito? And then, sabi pa dito, tuloy nyo na po, sige, next muna. Sino ba dapat ang priority ko? Paano ako magiging faithful sa calling ko, sa pamilya ko, sa work ko, sa studies ko, at sa ministry ko, nang hindi inuubos at naburn out at nadidisconnect kay God? So let's answer that question. Ano ba talaga ang tamang boundaries ng isang Kristiyano pagdating sa buhay, trabaho, pamilya, at paglilingkod? Ang dami. So kung pag memekos-mekosin mo na to, anong uunahin ko dito, kuya? Kuya leader, kuya pastor, anong uunahin ko dito? Okay, pag pinagsama-sama ko to, ang hirap ng course ko, dentistry, engineering, nagdo-doktor ako, tapos gusto ko mag-serve, at gusto kong i-worship si Lord, tapos yung family ko, gusto ko mag-spend ng time, at yung mga friends ko, paano ito? That's why we need wisdom. Sa Bible, walang nakalagay kung ilang hours ka dapat nasa church. Walang nakalagay kung ilang hours ka dapat nasa fellowship with your D group. That's why we need wisdom. Sa lahat, having said all these things, we need wisdom para magkaroon ng balanse. Now,
sasagutin na natin ito ng very friendly, biblically, and with integrity ng hindi natin sinisingle out, dapat church ka lang kasi Kristiyano ka. Kapag ang pastor ninyo ay sinabing, dahil Kristiyano ka, dapat nasa church ka lang forever, huwag ka nang alis dito, you're being manipulated. Because you have a life. You have to flourish in life. And first thing, to answer this question, ang dami nitong tanong na to at ang dami nitong idea na to, for us to answer this question, first thing I want to establish this is this. God is a God of order. Sabihin nyo nga po, God is a God of order. Ngayon, paano natin masasabi na si God ay nasa order nang hindi ginagamit ng Bible? I have here 5 things. First one is yung tinatawag nating cosmological order. Pag sinabi nating cosmological order, tumingin po kayo sa solar system. Ang Panginoon sobrang nasa order, nasa lugar. Bakit? Because the universe is mathematically precise, Danny. Anong ibig sabihin nun? Tingnan niyo po ang distance ng Earth sa Sun. Kapag ang Earth ay lumapit ng konti sa Sun, masusunog tayo. Do yung iba sa inyo, medyo sunog. Biro lang, okay? Okay? Racist na naman. Matataga akong racist dito. By the way, ako rin naman, ha? May isa akong inaanak. Sabi niya, ang tawag niya sa akin dati, ang ano niya, respeto eh. Nasaan na po si kuya, yung medyo sobrang brown? Sabi niya, ang respeto mo ha. Ang itim ko kasi dati, nagbabasketball ako eh. Yung medyo sobrang brown, okay? Okay, yung sobrang brown pag may itim, right? But, look at this. Kapag medyo lumapit tayo sa Earth, ay sa Sun, masusunog tayo. Kapag medyo lumayo tayo sa Sun, magiging frozen tayo. Lalabas si Elsa at magiging ma-froze tayo, ma-freeze tayo. And look at the rotation of planets. The gravitational pull, the movement of galaxies, all follow precise mathematical laws. Sobrang in order. I'm not using the Bible. Just look at natural revelation ang tawag dyan, or general revelation ang tawag dyan. Second one is yung tinatawag nating ecological order. Pag sinabi po natin ecological order, yung nature, nagpo-function siya with perfect systems. Look at the water cycle. From evaporation to condensation to precipitation without any human intervention. Kung bakit may ulan at mayroon tayong iniinom at pinangliligo, it's because of this process. Sino po dito nag-iisip, iniisip ba ito ng prime water? Paano kaya magko-condense itong tubig para mag-precipitate at tapos magkaroon tayo ng tubig? Hindi iniisip yon. Trabaho yun ng Panginoon. At hindi lang po yun. Tingnan niyo to. The Earth's atmosphere is composed of about 21% of oxygen. Try mong huminga. Kaya ka nakakahinga ng tama, it's because you have 21% of oxygen. Kapag naging mataas yung oxygen natin, alam niyo ang mangyayari? Isang kidlat lang, we will be flammable. Masusunog ang buong earth. Kapag bumaba, we will be suffocated. That's why sabi mo sa katabi mo, sakto. Ang paghinga. Even though your bread is not that good. Okay, biro lang, okay? So tingnan niyo pa, ito, plants release oxygen. Tapos tayo mga human, we breathe. And then we breathe carbon dioxide. And then kinukuha ito ng mga plants. Tapos nire-release. Look at that. The seasons. Diba? Yung seasons natin. May summer sa ibang lugar. May summer, may rainy, may winter. At may rhythm yung seasons. Not just that, biological order. Tignan mo yung katawan mo. Kahapon pagod ka, but because your cells regenerate, lumakas ka ngayon. Di ba?
And did you know that your heart beats around 100,000 times a day without telling it to? Tumigil lang yung tibok ng puso mo nung nawala na siya. Ay, yun yung mga gusto nyo, di ba? Yung mga di tumawa, hindi nakakarinig kasi hindi pa na in love, okay? Gusto nyo explain ko paano ma in love? Next week, okay. Si Kuya Doc na. Okay. Next one is philosophical order. Okay. Sino dito nagsasabi na mali ang pumatay ng tao? Alam niyo ba, across the culture and cultural, cross-culturally, killing is wrong. Saan nila nakita or saan nila nalaman na bawal pumatay at bawal magsinungaling? Ibig sabihin, merong someone or merong something na nag-input nun, bawal pumatay at bawal magsinungaling. Not just that, intelligent design argument. Look at this. Sino dito naniniwala sa Big Bang Effect theory? Okay? Ito ang tanong ko. Maraming nagsasabi na ang mundo daw ay naging ganito because of random explosions. Ngayon tanong ko, pag gulo-guluhin mo ang mundo, makakabuild ka ba ng iPhone 16? I don't think so. There should be a designer para magkaroon ng isang iPhone. Etong iPad na to, kung bakit nabuo, kasi merong manufacturer. Every design demands a designer. So makikita po natin dito, si Lord merong order. Sabi mo sa katabi mo, meron siyang order. Now, eto na. Ang haba ng ng introduction ko. Ano ba yan? Point number 1 pa lang, 12 minutes na. But I want you to know this. Speaking of order, we honor not just God's prominence, but also preeminence. Guys, ini-establish ko to, na before anything else, ang Panginoon ay sobrang hindi lang importante, pero siyang pinaka sa lahat. Sabihin nyo nga prominence. Pag sinabi natin prominence, importante. Sino dito nagsasabi na importante si Lord? Sino dito rin nagsasabi na importante ang trabaho natin? Sino dito nagsasabi na importante ang pamilya natin? Sino dito nagsasabi na importante ang pag-aaral ninyo? Lahat ng ito importante. Pag sinabi natin prominence, okay, naniniwala ako that God is prominent. Ibig sabihin nun, mahalaga si Lord. Pero, hindi porket mahalaga si Lord, ay kapantay na niya yung importanteng ibang bagay sa buhay natin. Ibig sabihin, dahil importante si Lord, kasing importante na rin ang work ko, kasing importante na rin ang pamilya ko. Now, pag sinabi natin preeminence, preeminence means He is supreme. Ibig sabihin ng supreme, lahat ng meron sa mundo, lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. So, ibig sabihin ng preeminence, He is not just one of the priorities, but the center of everything because everything flows from Him. Kasi kapag ang Panginoon po ay prominent lang sa buhay natin, sabi natin, church tayo dahil mahalaga si Lord. Devotion tayo dahil mahalaga si Lord. Yes, He's prominent. Pero kung prominente lang ang Panginoon natin, ibig sabihin, may tendency na mag-compete si Lord sa ibang bagay kasi may mga mahalagang bagay din tayong ginagawa. Kaya minsan nakakaligtaan natin mag-worship, isipin at isik ang Panginoon because He is just prominent. But I want you to know that God is preeminent. Ibig sabihin ng preeminent, hindi ka nagbabalance between God and your work because you work for Him. Hindi mo binabalanse ang pamilya mo at ang ministry because, you don't balance family and ministry because you do family unto Him. You do ministry unto Him. And I want to highlight this. Prioritizing the Lord is non-negotiable. Pag sinabi po natin non-negotiable, iiwan ko lahat si Lord muna.
Sabi po dito, Matthew chapter 22, verse 37 to 38, Jesus replied, basahin nga natin sabay-sabay ng malakas. 1, 2, 3, let's go! Jesus replied, this is the first and greatest commandment. Now, look at this. Tinanong si Jesus, ano pong pinakamahalagang importanteng command? At ang sabi ng Panginoon, first is this, love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. This is the first and greatest commandment. Look at this. Loving God with all your heart is non-negotiable. And this is the greatest commandment. And this is our foundation. Pag sinabi po nating foundation, ito yung pundasyon ng buhay natin. Functioning without foundation, may mali. Sino itong matinong arkitekto at engineer na sasabihin na, okay, unahin na natin yung aesthetic ng BDC, pero hayaan nyo na yung pundasyon. Hindi magpa-function ang building kapag walang pundasyon. Ang pinakapundasyon natin is loving God. And doon pa lang, sumunod, yung next verse, in verse 39, sabi po dito, and the second is like it, love your neighbor as yourself. So, loving your neighbor without the foundation of loving God, our relationship will crumble down. Kaya minsan, ang hirap mong mahalin yung katabi natin, yung pamilya natin, wala tayong passion sa work at sa ating pag-aaral because we do not recognize our foundation. We function without any foundation of loving God. And take note of this. Balik mo nga yung verse, Kuya, ate, tingnan nyo dito. Sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all. Sabi nyo nga, with all. With all your heart, mind, and strength. Next verse, balik ka doon. Sabi dito, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Hindi binanggit dito ni Jesus na love your neighbors with all. Yes, there was an order, but it doesn't mean meron silang same weight. Ang all natin ay binibigay lang kay Lord. Pero ang all natin na hindi ibinibigay sa asawa, hindi binibigay sa neighbors, hindi sa pamilya. Kasi pag nawala yung asawa ko, paano na ako? Wala nang tira sa akin. Ibig sabihin, kung siya ang buhay ko, ikaw ang buhay ko, baby ko. Paano nawala siya? O di wala na akong buhay? Hindi na ako mag-exist? So look at this. Merong order. Pero hindi ibig sabihin, same sila ng weight. Ang everything natin hindi binibigay kay jowa. Ang everything natin hindi binibigay sa trabaho. Ang everything natin hindi binibigay sa pag-aaral. Ibinibigay kay Lord. Look at this. Kapag okay ang relationship mo kay Lord, everything follows. Kapag okay ang relationship ni Kuya Gerald kay Lord, okay ang relationship mo for sure sa family mo, Kuya Gerald. Yung perspective mo sa pamilya mo, paano mo sila mahalin, ay galing sa Panginoon, kaya mo sila mahal. Ganon din kay Ate Carla, for sure. Imagine, Kuya Gerald, kung wala kang foundation ng pagmamahal ng Panginoon, at hindi mo naiintindihan yung love ng Panginoon, at hindi ka marunong magmahal sa Panginoon, ano yung babato mo kay Ate Carla? Baka lagi kayo mag-aaway. That's why removing the foundation of loving the Lord will make us crumble down. Hindi po ibig sabihin ng merong order ay parehas sila ng weight. So look at the order. Look at the order because God is a God of order. God, yourself, and then others. Or meron naman, God, other people, and yourself, joy. That's humility. That's the order. You cannot say, I love my jowa with all my heart. And then I will love God as myself. Malabo yun. Kaya minsan nagka-crumble down po ang relationship natin sa ibang tao. It's because we don't know the order.
It says in Matthew chapter 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." That is the order. Our priority is God, period. And by the way, I need to clarify po this one. Kasi hindi ibig sabihin nito na dahil nasa balanse ako at pinaprioritize ko ang Panginoon, hindi ibig sabihin na to na equal ang time ko sa lahat. Okay, for example, ganito. Sino dito mahal si Lord? Kasi akala natin, napapakita lang natin yung pagmamahal natin kay Lord kapag nandito tayo sa church ng 8 hours. Okay, dahil mahal ko si Lord, dahil balance daw dapat, 8 hours dapat nasa church ako. But I can tell you, pwede kang nasa church ka pero wala ang puso mo kay Lord. Pero pwede ka nag-aaral, pwede ka nagtatrabaho, pero nasa puso mo si Lord habang ginagawa mo yung pag-aaral mo. That's what we call balance. Just because you are driving and you are working, Jezreel, hindi ibig sabihin wala ka kay Lord. Pwede mong gawin yung trabaho mo nang ginagawa mo kay Lord yun. And that is balance. Lord, dahil mahal ko kayo, magde-devotion ako 8 hours. Pinapagalitan ka na ng boss mo, bro, nasan ka na? Di, mahal ko si Lord Jesus, mahal ko si Lord boss ko, kaya 8 hours akong upo dito at magpe-pray. Wala ka sa timing. Because you can go to your work at pwede ka mag-aral ng 8 hours ng bit-bit mo sa puso mo ang Panginoon. That is balance. God is a God of order. Kasi minsan akala natin, dapat 8 hours ako sa work, tapos 8 hours yung devotion ko, tapos 8 hours yung sleep ko. Yun ang problema po. Kino-compartmentalize natin. Hindi ba pwedeng sa lahat ng aspeto ng ginagawa natin, nandun si Lord? Lord, matutulog ako, mag-i-sleep ako, pero I do it for your glory. Ngayon, paano malalaman? At ngayon po, paano malalaman ng isang tao ay mahal si Lord? Simple lang. Mahal niya yung church. Mahal niya yung church. I cannot say to my wife, "Wifey, I love you." But only your head. But your body make me sick. Magagalit siya sa akin. Can we say to Jesus, "Jesus, I love you, but I hate Jezreel. I hate Bethany Church." We cannot say that because Christ is the head, and since He is the head, for sure He has a body. Hindi siya pugot ulo o manananggal. Sino dito mahal si Lord? We're supposed to love the church. Because God is a God of order. Even in our worship, sabi po dito, 1 Corinthians chapter 14, verse 33, "For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the churches of the saints." Ang context nito is worship. Ibig sabihin nun, hindi ka lang magtatangs-tangs dyan. Dapat nasa order at hindi makukonfuse yung ibang tao. Minsan kasi para ipakita natin na spiritual tayo, yung ginagawa natin, dapat weirdo. Siyasap, iba na ganun. Lumiliit yung boses. Ako si Gerald. Alam ko yung ginawa mo kanina. Ay, grabe, spiritual sila. Hindi ganon. Ang Panginoon hindi nangong-confuse. Or biglang lumulutang-lutang na ganyan, no? O nagmamagic-magic. God is a God of order. Amen. Kaya ako, I believe, kung i-contextualize natin to sa relationship, nasa order ang Panginoon. Ngayon, ito ang tanong. Kailan po ba pwede ko isingit to? Can I preach the relationship? Wala akong patatamaan. Okay? Promise. Paano ba malalaman na pwede ka na magjowa? Ilang taon na daw ba? Yung tanong na yun, very subjective. Kung 13 ka, at mature ka na mag-isip, jowa ka na.
itong bata, ang pangalan nito? Ilang taon ka na? 11. 7. Mature ka na magjowa. Magjowa ka na. Pero ang tanong, mature na ba siya? Ang alam lang natin minsan is yung benefits ng kinikilig tayo. Ay, hatid niyo ako. Di ba, nilibre ka rin ng isang gulamang sago. Sinagot mo na, ay, tayo na. But you know, we do not know the danger of having those pag nag-away, hindi mo alam i-handle. Or pag kayong dalawa lang. Bakit ko tinasabi to? Naranasan ko to eh. And I tell you, may isang pastor, tinanong niya, I don't know kung nakwento ko na sa inyo, may isang pastor, pumunta yung isang disciple niya, sabi niya, Pastor, may kasalanan ako. Ano yun? Nabuntis ko yung girlfriend ko, aksidente ang lahat. Aksidente. Sabi ng pastor, aksidente. Aksidenteng tinext mo siya, gumalaw yung kamay mo. Sabi niya, kita tayo. Aksidenteng sinakay mo siya sa tricycle. Gumalaw ka nang di mo ginagalaw yung sarili mo. Aksidente. Aksidenteng dinala mo siya sa bahay ninyo. Pinuksan ang pinto. Pinatay ang ilaw. Click. At biglang, aksidente. The question is this: can you handle a relationship already? How old are you, David? 15. If you know how to handle the relationship, then go for it. If you know the benefit and the danger of relationship, then go for it. It's about maturity. It's about purity. Because God is a God of order. Amen. Number 2 na. Mukhang isisiris ko itong preaching ko ngayon. Number 2, next na po tayo. Family is not a competitor to ministry. It is ministry. Alam nyo, mga kapatid, ang unang ministry po natin ay ang pamilya natin. Kanina nire-rehearse ko to sa office, tinitignan ako ng wife ko. Nag-i-amen siya. Amen. And we think of our family. Alam niyo po, sino dito minsan nangarap kayong gusto kong maging missionary ako sa abroad, punta ako ng Pakistan, ng Iran, ng Israel, ng Afghanistan, nag-iipon para maging, alam niyo, ang first mission trip ninyo, supposed to be is your house. And it's for free, by the way. Alam niyo po, sino dito naniniwala that families is our first ministry? So hindi. Sa iba. Kung papansin niyo po ang Bible, si Lord, ang unang itinatag niya ay ang church. Tama? Mali. Ang pamilya. Bago natatag ang gobyerno at ang simbahan, itinatag niya ang pamilya. Unang itinatag na institusyon was the family in Genesis chapter 2. And Jesus really gave value or high value or pedestal sa pamilya. Bakit? Nung simulan nag-ministry si Jesus sa John chapter 2, anong una niyang inatinan na konteksto? Wedding. It's about family. The first visitation was in the context of family. So, ibig sabihin, napakahalaga ng pamilya na unahin. Before you go to church, at magliwaliw ka dito at parang, okay, mainit ako kay Lord, you have to serve your family first. Because serving and loving our neighbors and families, one way we serve God. Tandaan niyo po ito, ang tahanan, ang tunay na testing ground ng ministry. Ang tahanan, ang tunay na testing ground ng ministry. Now, let's balance this.
Sino po dito mahal ninyo ang pamilya ninyo? We all love our family. But let's balance this. Paano natin masasabi na nakakapag-minister tayo sa pamilya natin? Number one is this. You intentionally lead your family sa spiritual maturity. Ngayon, pag sinasabi mo, Pastor, magpapaalam po ako kasi miminisiteran ko po yung pamilya ko, may fellowship po kami. Ang tanong, nalilid ba sila sa spiritual maturity tuwing nagpa-fellowship kayo? If not, you're not ministering them. Second is this, you model Christ-likeness. Tuwing uuwi ka ba ng bahay ninyo at uutusan ka ng mga magulang, anak, mag-inaw ka na. Maghugas ka na ng pinggan. Ako na naman! Mamaya na lang, ma. Namomodel ba natin yung Christ-likeness? Third, you serve their needs practically and emotionally. Natutulungan ba natin sila sa gawaing bahay? O nabe-bless ba yung mga magulang natin sa atin? Tignan mo ngayon katabi mo, kung natutuwa, sabi mo, natutuwa ba si parents sa'yo? Kung hindi, mag-pray tayo. And number 4, you lead them towards God's purposes. Sa akin po, weirdo, of course, sa atin po dito sa church, no, nakaka-bless kasi meron tayong family at pag yung nagpapaalam yung mga disciples, may family gathering po, nakakatuwa. But the question is this, are we leading them to the purposes of God ba? Kasi po, may mga responsibilidad akong kailangan tapusin, pero yung bang ginagawa mong yun is namiminister mo yung pamilya mo at nililid mo sila sa purpose ng Panginoon. Kapag ginagawa mo yung responsibility mo nang hindi sila nalilid sa Panginoon, you're not ministering them. Sabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 4 to 5. And this is for all the overseers and pastors. Sabi dito, he must manage. Sabi nyo nga, manage. Manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full aspect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? By the way, ang konteksto po nito para sa mga pastor at sa mga overseers. Ibig sabihin ng manage is, siya yung nagpipreside, siya yung nagli-lead, siya yung nagro-rule, siya yung nagki-care of. And he's supposed to take care of his family before the church. Ako po, papastor ako dito. At sa mga gusto magpastor, kung magpapastor ako dito at hindi ko na gagampanan yung pagiging asawa ko sa asawa ko, then I failed as a pastor. Actually, hindi na ako nag-fail, Kuya Jed. Disqualified ako. Paano ko ililid ang church nang hindi ko man nalilid yung asawa ko? Nakikinig sa akin yung church, may mga name-mentor ako sa church, pero yung asawa ko hindi nakikinig sa akin. I failed as a pastor. I should step down as a pastor. Sabi pa sa Titus chapter 1 verse 6, an elder must be blameless. Pag sinabi nating elder, ito po yung mga pastor. Faithful to his wife. Kung babasahin po natin dito sa Bible, dapat daw isa lang ang asawa. Wala nang ibang chinachat. Wala nang ibang pinapakiligan. Do you agree? Kaya yung lahat ng mga social media ko, sa'yo na yan. Saksak mo sa baga mo. Tignan mo lahat. Sige. You know, failing your family to serve the church is not faithfulness. It's disqualification. Sabi po dito, ito, hold on, ito, lahat kayo mag-aasawa eh. Amen? Amen. I rebuke pride man in Jesus' name. In Jesus' name. Ephesians chapter 5, verse 22 to 25. Sabi po dito, wives, let me expose this. Wives, submit yourselves to your own husbands. Sino dito may asawa na?
wives. O bakit? May asawa na, wife ko to eh. Pero plural to, okay? Hindi sinabing ako, pastor, maraming asawa, okay? Yung mga husbands. Sino dito magiging husbands? Ayaw nyo? Gusto nyo maging wife din kayo? Ha? In Jesus' name, I rebuke you. Sabi dito, wives. Sino yung mga magiging wives? Taas ang kamay. Ayaw niyo mag-asawa? In Jesus' name, Lord, thank you for their gift of celibacy. Okay, hindi na sila mag-aasawa. Sabi dito, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself. Tingnan nyo, si Lord nasa order. Sino ang unang ginawa ng Panginoon? Si Adan. So ang leadership at ang vision, Kuya Bren, ay binigay sa lalaki. Mata sa mata. Kapag ang babae ang naglilid sa isang pamilya, we're confused. Alam niyo po, ang trabaho ni Satan is i-confuse yung pamilya at kalalakihan at mga kababaihan na kapag hindi kayang ilid ng lalaki, magiging passive yung mga lalaki, sige, magpalid na kayo, may chaos. Bakit nagkaroon ng kasalan at kinagat yung prutas na pinagbabawal? Kasi nakinig kay Eva. Kapag ang babae ay ang naglilid sa pamilya, merong chaos. Kanino binigay yung responsibilidad? Kay Adan. Anong ginawa ni Adan? Hindi kumibo. Nung tinutokso ni Satan, si Eva at si Adan, nasaan sila? Magkatabi sila. Tayo ka, sister. Kunwari, ikaw si Eva. Ikaw si Satan. Tayo ka. Kala mo Okay. Kainin mo na to. Ayan. Okay. Ayan. Toksuin mo siya kunwari. Tinutokso mo siya. Ayan. Okay. Bigay mo sa kanya. Ayan. Nandito lang si Adan sa tabi niya. Hindi ni-rebuke ni Adan si Eva. Bawal yan. Sabi ni Lord, huwag mong kakainin yan. At nung pinatikim ni Eva, ano sabi mo? Yung totoo, yung natural lang. Na kunwari, gugulatin mo ako at mamanipulahin mo ako. Ano? Bigay mo sa akin yan, bigay mo sa akin. Kainin mo, sabi mo. Sige na, para walang away. Anong nangyari? Hanggang ngayon, dinala ninyo natin yung kasalanan. Punta kayo. Nababad trip ako. Ang mga lalaki ang dapat naglilid sa pamilya. Hindi ko sinasabing maging dominante kayo. You are supposed to lead men. Ako, sabi dito, mahal ko yung asawa ko. At siya nagsasubmit. Pero may mutual submission. Hindi porket ikaw ay magsasabit, ako na yung lagi masusunod. O ito ang tanong, anong favorite mong pagkain? Paborito mong pagkain is liempo. Di ba? Baka mapagalitan ako. Paborito niya pagkain liempo. Ako spaghetti. Anong ulam natin, baby ko? Gusto niya liempo. Ako spaghetti. Sino masusunod? Depende. Nagsasubmit siya sa akin. Pag sinabi kong spaghetti. Pero dahil mahal ko siya at gusto ko siyang ma-please, sige na nga, liempo. Ilang kilo? Yung mga ganong minimal. Pero pagdating sa mga leading, decision-making, maganda nililid talaga ng lalaki. Alam nyo, ang gawain ni Satan ngayon is i-confuse yung mga lalaki na dapat. Remember si Jezebel? Si Jezebel, siya yung asawa ng hari na si King Ahab.
Supposed to be, ang naglilid at maghahari dahil hari siya is si King Ahab. Pero dahil magaling magmanipula si Jezebel, under itong si King Ahab. Sino dito ang mga under? Understanding. Kagaya ko. Amen? Palapakan natin si Lord. Nabuhay ang mga lalaki. Parang walang bilib yung mga lalaki sa sarili. Mabuhay ang mga lalaki. Mahina. Di ko natutuloy yung 3 points. Dito na lang ako mag-stick. 1 Timothy 5:8. This is for everybody. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Guys, our job is to take care of our family and relatives. The context of this is para sa mga widows. Pero sobrang lawak nito. Kaya mga kapatid, kapag mayaman na kayo, huwag niyong kalimutan yung inyong pamilya. Di ba minsan may kaisipan tayo, ang toxic ng Filipino culture, no? Kasi that's biblical. Remember this, your home is your first church, and your family is your first ministry. Amen. Sabi sa Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Your kingdom responsibility starts with your household. Alam niyo po, tatapatin ko kayo. Si Satan ang galing. Alam niyo ba si Satan, strategical yan? Pag hindi niya kayo ma-distract, ang i-distract niya, yung pamilya ninyo. Last night, I was watching Incognito. Fan ako ng Incognito eh. Bumawi si Manuel Aguinaldo. Sinong tinira ni Manuel Aguinaldo? Yung pamilya ng Team Incognito. That is Satan's spirit. If he cannot distract you with your relationship with God and the church, he will try to destroy your family. Sabi mo sa katabi mo, pray for your family. Pray for your family. Nandiyan pa ba kayo? Are you learning? Number 3, ito na, favorite ninyo to. Work, study, personal growth, and rest are also sacred things. Okay. This is what we call the doctrine of vocation. Alam niyo po, walang masama magtrabaho. Walang masama mag-aral. Walang masama magpamilya. Those are sacred callings. But always remember this. Tignan niyo po ito. Sabi dito, dividing life into sacred things and secular things is an unbiblical concept. Minsan kasi, inihiwalay po natin yung mga sacred. Oh, Lord, sacred itong pag-church, pagdidigroup, pagpe-pray, pagme-mentoring, sacred po ito. Pero Lord, yung work ko iba na to, sa akin na to, labas na ito. That's unbiblical. Bakit po? Hindi mo pwedeng hatiin ang buhay sa para kay Lord at para sa trabaho kasi lahat ng yan ay kay Lord. By the way, magkaiba po ang secular job at sinful job. Because sinful job cannot be sacred job. Ano yung mga sinful job? Pastor, ibig sabihin, yung sacred at saka secular, isa lang yan. Okay, so pwede akong mag-scatter, mag-business ng scatter at mag-business ako ng sugalan dito. Kasi secular yun. No. Sinful yun. Ang sinasabi nating secular, yung mga legitimate job like working in the government, business, being employee, and being an employer, those are secular. Hindi lang sa loob ng church ka nagsiserve kay God. Tandaan niyo to. Kahit nasa trabaho mo, sa bahay, sa school, worship pa rin yan if you honor the Lord with what you do. Remember si Daniel, Prophet Daniel.
Nagwo-work siya sa gobyerno at yung gobyernong yon at yung lugar na yon, it was a pagan government. Pero, ang ganda ng testimony niya. Hindi masamang mag-work sa gobyerno. Hindi masamang mag-work or mag-business. Pero don't forget that you are doing this for the glory of God. And I must have good testimonies. Joseph the dreamer, hindi siya prophet, hindi siya priest. Ang position niya, he's second in command doon sa Pharaoh, pero ang ganda ng testimony niya. Meron blessing sa nation ng Egypt. In fact, mga kapatid, gusto ng Panginoon na magtrabaho tayo. Sabi mo sa katabi mo, magtrabaho ka. Si Lord ang nagpauso ng trabaho. Kaya yung mga hindi nagtatrabaho, ewan ko. Genesis 2:15, tignan niyo po to. The Lord God took the man, this is Adam, and put him in the garden to work. Sino po dito nagwo-work? Yung mga nagwo-work po dito, tignan natin yung ating employment as an opportunity to advance the kingdom of God through our talents and finances. Colossians 2:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. So remember this, balance is biblical. Balance is biblical. Balance is not optional. It is part of spiritual integrity. Kung magaling ako sa ministry at hindi ako magaling sa pamilya ko, then I failed as a father and a husband. Kung magaling naman ako sa pamilya ko and I failed to serve the church, I failed as a servant of God and as a pastor. Pero ulitin ko po, balance does not mean equal in time, but doing in the right place and proper time. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. Rest, tandaan niyo po ito, rest. Next please, family and personal renewal are not enemies of ministry. Kapag nagpapahinga ka, hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na faithful kay Lord. Kapag nagpapahinga ka and you do it for the glory of God, then it is holy and pleasing sa ating Panginoon. Even God rested. Alam niyo ba, Kuya Romel and Ate Andrea, ang nagpauso at nag-establish ng retreat at ng recreational, kasi kahapon nag-team building kayo, si Lord. Genesis chapter 2, He rested. May mga times sa ministry ni Jesus, He pulled Himself and He retreated from the crowd to rest. Si Jesus, kung papansinin niyo sa Kanyang ministry, He loves fellowship. He loves celebration. He attended the wedding at Cana. So Jesus established, or God established, the recreational stuff. Tandaan niyo po ito, tandaan niyo ito, napaganda, you are not being unfaithful by setting boundaries. Ngayon po, napagod tayo, ginawa yung ministry. Later, let's rest. Tomorrow, let's rest. And it doesn't mean you are not unfaithful kapag nagpahinga ka bukas. Amen. So, let's respect the rest. Let's respect yung rest ng bawat isa. Sino dito na hindi napapagod? Lahat tayo napapagod. Amen. Number 4. I have still 10 minutes. Sabi dito, idolatry of ministry, work,
of people, even church, is disobedience. Alam niyo po, idolatry is a serious sin. Sa totoo lang, ako na-offend ako, o hindi naman na-offend doon sa tao, na parang nire-rebuke ko yung sarili ko at nare-remind ako kapag may nagsasabi sa akin, grabe pastor, no? Ang workaholic mo. Hindi compliment sa akin yun. Pag may nagsabi sa akin isang tao na, grabe pastor, ang workaholic mo. Or pag may nagsabi sa inyo, ang workaholic nyo, grabe ka mag-aral. Ayoko yun. Alam niyo kung bakit? Ang feeling ko parang sinasabi nila sa akin na, grabe Pastor Jomel, no? Yung work mo tsaka yung ministry mo, parang yan yung Diyos mo. I don't want to be tagged as workaholic. Because I felt like my work and my job become my idol. Because even ministry can be your idol. Alam niyo ba yun na pwede kang tumugtog dito at mag-preach ka dito? Alam niyo pa paano niyo malalaman na workaholic kayo? Yung kahit nandun ka sa presensya ng Panginoon or nandun ka sa church, work pa rin ang iniisip mo. Workaholism. Kapag preach ko kanina, God is a God of order, ang dapat natin unahin sa lahat ng bagay ang Panginoon, kaya ako in-establish yun. Pero kapag kagising mo, ang inuuna mo is yung email. Alright. Yung work. Alright. Yung exam ko. Alright. Not the Lord. Then maybe you're a workaholic. And it's not good because it becomes your idol. Sa totoo lang po, ang nakakapagod ay hindi naman po yung pagsisik kay Lord. Ang nakakapagod po is yung ginagawa natin kuno para kay Lord. Ang nakakapagod, yung, okay, sabi ni Lord, abutin ko daw lahat ng campuses dito sa CIT. Meron 3,000, dapat preachan ko to at libre ko. Yun ang nakakapagod. Pero ang tanong, yung ba yung sinabi ni Lord na gawin mo? Baka naman si Lord, Ate Carla, ang sinasabi sa atin, reach one student at a time. And minsan, hindi natin naririnig si Lord kung ano yung pinapagawa niya sa atin kasi nga, inuuna natin yung work, yung pag-aaral, yung labas, kaysa isik ang Panginoon. We have to balance it. Tandaan niyo to, napakaganda. God is not glorified by your exhaustion. He's glorified when your soul finds rest, joy, and satisfaction in Him. Nabe-bless at natutuwa at napiplease natin ang Panginoon when we seek Him, when we seek His presence, when we seek His glory, when we adore Him, not just about doing the ministry. Maraming napapagod kasi napagod na ako kagagawa ng ministry. I tell you this, kung ayaw mong gawin yung ministry, Tetel, don't do it. Praise God. Thank you, hindi mo ginawa yung ministry, ading ko. Praise God. Kasi ang hinahanap ng Panginoon is yung mga masasayang naglilingkod, anak ko. You cannot fool God that you are here serving, but your heart is so burdened. That's not counted. So if you do not want to serve, Kuya Gerald, thank you bro. You're not serving. Kasi ang hinahanap natin na hindi yung pinipilit, kundi yung mga willing at talagang nag-glorify si Lord because God knows our hearts. We cannot mock the Lord. But when we are doing such a thing, these things, preaching and all these ministries for the glory of God, and you find joy and rest, and nasasatisfy yung puso mo kasi ginagawa mo yung sa hari ng mga hari at Lord ng mga Lord, I believe that's counted. That's why I always tell you this, don't serve without an overflow kasi mauubos ka. If you don't feel like, okay, ayokong tumugtog, ayokong tumayo ngayon, then wag. Praise God. Thank you, bro. Thank you. Dahil hindi ka tumayo.
Kasi for sure, pinagod mo lang yung sarili mo, napilitan ka lang, and that's not counted. That's why sabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. We cannot please the Lord with those Philip moments. But of course, prayer must happen. Kaya, ang trabaho po ng mga discipler is to pray for you, to encourage you, to preach biblical preachings. Alam niyo po, sa totoo lang ako, minsan may mentality ako na pag gumagawa ng sermon, makakakonect kaya yung mga Gen Zs dito kasi dapat ma-entertain ko sila. Dapat may makakuha kong mga reference sa TikTok. Kapag hindi ako nakakonect sa kanila, aray ko. Di ba? O, di ba? Nakakonect ako sa inyo. So, minsan, yun ang iniisip ko to entertain you. But our job as pastors and leaders is to preach biblical preaching. Kasi yun yung tama. Kapag mas masakit, mas masarap. Because you're hearing the truth sets you free. Knowing the truth sets you free. But knowing half-truths and crude jokes will just entertain you. Grabe ng pastor doon, nakakatawa, no? Ano pa? Wala, nakakatawa lang. I don't like that. Grabe yung pastor doon, ang tapang mag-preach. Pero parang tumapan sa puso ko. And that's what we call preaching. Ang preaching po is heralding. Ibig sabihin ng heralding, you're relaying what God says from His Word. Number 5. And then I'm done. Akit na niyan si Kuya Gian. Number 5. Only God transforms people. You are a servant, not the Savior. Ako po, naniniwala ako sa doctrine of election. Ang ibig sabihin nun, if God really chose you, magpapatuloy ka. Minimal na encouragement, maximum na encouragement, even no encouragement. Kapag pinili ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon. Alam ko po, may struggles tayong lahat. Amen. Sino dito walang struggle? I have struggles. Pero ang mga tunay na pinili ng Panginoon, kahit may struggle, babalik kay Lord yan. So minsan, tayo may mga tendency tayo bilang leader at pastor. Grabe! Ba't nawawala yung mga tropa natin? Puntaan natin, libre natin, encourage natin. Kahit gano'ng karaming encouragement, kahit gano'ng karaming visitation, kung hindi pinili ng Panginoon yan, sayang yung oras mo. That's why our job is to preach boldly, biblical preaching. Encourage, that's my job as a pastor, to preach, to love, to disciple, to train. And beyond that, wala na akong control doon kung magbabago yan o hindi. Because I cannot really change you. Kasi yung sarili ko nga, hindi ko nga mabago at times. Kayo pa kaya? Kaya minsan napapagod tayo kasi akala natin tayo yung Savior. We're just a servant. Hindi ko po sinasabi na wag natin silang encourage at bisitahin. Pero kahit gaano karaming encouragement and visitations, kung hindi pinili, hindi. So my job is to preach, to love, to lead, to encourage them. That's why, para sa mga napapagod po, here's my word to everybody. Look at this. Don't micromanage people. Believe that the Holy Spirit is working in them. If I will micromanage you, Regine, mapapagod ako. Kung lahat na lang ng galaw mo, sinong kachat mo, anong ginagawa mo sa school, kumusta yung testimony mo sa pamilya mo, mapapagod ako. But if I will trust the Holy Spirit, Lord, I will disciple Regine for 2 hours.
I will disciple Regine for this time at ipipreach ko yung word ng Panginoon sa kanya. But after this, Lord, alam ko gumalaw kayo sa akin para i-disciple siya. But Lord, I trust you after this discipleship, gagalaw kayo sa buhay niya. Less pagod, and it leads me to peace of mind. If there are 100 people or 80 people ngayon na nandito sa church natin, kung i-imagine ko kayo at iisa-isahin ko kayo ima-micromanage. Pag tinanong ako ni Kuya Gerald, mukha na akong 80 kahit 34 pa lang ako. So guys, I know you're discipling people and you're so radical and bold discipling these people. But do not micromanage them. Minsan ang intervention ni Jomel ang nangyayari, hindi ni Holy Spirit ang nangyayari. Katatapos pa ng discipleship, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi ganyan, hindi ganyan. Parang mali yan. Wala ba yung Holy Spirit sa kanya? To answer the question of sa if, kasi mayroon akong post nung nakaraan, ang Holy Spirit po hindi umaalis sa atin. He lives in us. He dwells in us. Kaya pag kumakanta tayong, Come Holy Spirit, fall afresh on me. No, hindi na bababa ang Holy Spirit. Bumaba na, nasa sayo na. Hindi yung pag nagtampo, nagtampo ka? Alis muna ako. Next week na ako babalik. No. He works in your life. He's at work into your life. Kaya may conviction na, church pa rin ako. Kahit mabigat. Church pa rin ako. Kahit ayoko na. Love ko pa rin siya kahit nasaktan na ako. Lord, magpe-pray pa rin ako kahit tinatamad ako. Because the Holy Spirit is inside of you. 1 Corinthians 3:6-7, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Ang nagpapalago sa bawat isa ay ang Panginoon. Maybe I taught you things, I discipled you, but the Lord is the one who makes things grow. And as I end, tandaan niyo po ito para hindi tayo mapagod. Sabi dito, you are a messenger, not the Messiah. You are a worker, not the wonder worker. The Holy Spirit does the transforming. You just do the loving, leading, and trusting. Amen. Can I invite everyone to please rise? Praise God. Alam niyo po, marami sa atin dito napapagod because of religion. Kaya sabi ng Panginoon sa mga Pariseo sa Matthew chapter 11 verse 28, para sa kanila yung verse na yon, lumapit kayo sa akin, iniimbita ko kayo. Kasi pagod na kayo sa relihiyon. Hindi kayo ang tagapagligtas. Ako ang tagapagligtas. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So if you are tired because of micromanaging these people, or micromanaging about your future, the secret and the key is this. Actually, hindi na siya secret. Nasa word na siya ng Panginoon. Go to Jesus. And how many of you here, you're willing to go to Jesus? Bow your heads and let's pray. Father, salamat sa inyong salita. Dahil na-remind po kami, Panginoon, about biblical balance. Balance is biblical. That we can serve you and we can seek your face and glory sa lahat po ng ginagawa namin, Panginoon. And thank you, Jesus, dahil nandito po kami because we chose to become deep and wide.
sa salita at sa discipleship. Thank you, Lord, for this church. Dahil ito pong church na to is not a museum, but a hospital for broken people. And Lord, thank you dahil itong church na to ay hindi lamang po hinahayaan yung mga broken na manatili, kundi para gumaling through progressive sanctification, through church community, through spiritual disciplines. Holy Spirit, gumalaw po kayo sa buhay namin. We recognize you in our lives and work sa buhay po namin, Panginoon. So Lord, as we worship you today, we will recognize you. Lord, we want to fight our battles with you, Lord. Salamat po, Panginoon. This is how I fight.